Alright, for today's video ay bumalik ulit tayo dito sa SM Lanang Premier para i-feature at pag-usapan, no? At i-update vlog ko ulit sa inyo itong Lane Residences Condominium ng SMDCI Development Incorporated, o ano ba tawag dyan, basta SM ang pagmamayari or yung nagmamayari sa condominium na to, no? So it's Lane Residences. So ano bang ganap dito? Well, as usual, ganun pa rin, no? Continuous pa rin yung kailang paggiba ng mga structures dito, yung mga gusali nila. So dalawa yan ha, dito sa aking kinatatayuan may point of perspective. So dalawa ang makita natin dito na ginigiba. Yun nga lang, ito ang pinaka in motion, no? Yung may nakita tayong recent or pinaka present, no, ang ang mga backhoe, bulldozer, o ano ba tawag yan, yung panggiba nga ng pambasag ng mga simento. Pinig niya, di ba? Continuous. Plus dito naman na area ay merong naghuhukay naman dyan, nagbabaon yata ng mga poste. Yan, o, malaking mga round na mga bilugan na mga poste. So anong gagawin dyan? Sa mga nakakaalam, no, pag-comment nga dyan kung anong gagawin nila dyan. Yan ba yung tinutukoy nilang extension ng SM Lanang Premier? Let me know in the comment box. Okay, so isa naman na mayroong bakas or palatandaan na siya ay ginigiba. So this one, no? Yan, diba? So parang nga siyang no, parang yung leftover ng Marawi Siege, parang dinaaran ng gera. Parang sa mga Iran, ganyan, ng mga Iraq, Syria na nagigibang magusali, nadaanan ng mga missile. So yun po yung dito, Lane Residences, latest update, April, second week of April. Kibali ang nangyari dito is tuloy pa rin ang paggiba. Tapos pag-usapan natin siyempre yung rason, no, bakit kaya ito ginigiba, bakit kaya ito sinisira ang mga gusali. Sayang naman yung gastos dyan. Paano yung mga nakabili dito? So syempre, usap-usapan dyan, may mga kanya-kanyang komento dito. Pero so far, meron akong isang nabasa dito na siyang it seems to be legit, no? Siya ang pinaka-legit sa lahat. Pero wala naman tayong proof talaga, although we're not doubting naman kay sir or ma'am na nagkomento dito. So unahin nating basahin itong sabi ni Sir Henry, no? Henry C, baka si Henry C. Anyway, 9976 username. Sabi niya, I am one of the owner of one unit at building D. So alin ba ang building D dito? A, B, C, D, no? So ibig sabihin 4 na building. Pero ang nakikita natin ditong gusali so far 3 pa lang, no? So asan yung building D? Okay, sabi dito is yun na nga, bakit kasi ang kontraktor balasubas wala mo sunod sa specifications. Gidemanda sa SMDC ang kontraktor og na preso. SMDC tried to hire a new contractor kaso dili mo sukol ang bag-ong kontraktor kay nakita dako kaayo og defect. Dili madala og repair. We need i-demolish. Nangayo sila og demolition permit sa government. Wala sila hatagi dayon unless maka-refund na tanan mga unit owners sa building. Naka full refund ko plus interest of 6%. So diba ang galing, no? So kay Sir Henry, thank you for sharing your insights or thoughts or yung experience, no? And knowledge sa amin lahat dito. So yun, take it from Henry, owner siya ng unit dito sa building D. So I think building D, tinutukoy niya maaaring itong giniba. And sa pansin ko rin naman kasi yan, matagal ng gusali na yan dyan. So nakabinbin, parang basang simento pa rin lagi, hindi man siya nagkaroon ng finishing, no? Naunahan pa siya nitong itong tatlong bagong gusali lang na to, no? Tapos yung sa likod din yan, mga luma din na parang basa pa rin, basaan finish, no? Hindi siya na finishing ng mga concrete walls. So far dito, makikita natin, yun na nga. So bakit ito yung building din na tinutukoy ni Sir Henry, na sabi nga niya isa siya sa owner ng unit. Tapos yun na nga, balasubas yung kontraktor, hindi sinunod yung specifications, kaya dinimanda siya ng SMDC og na preso, na kulong. Yun. Tapos yun na nga, sinubukan nilang mag-hire ng contractor para siguro in order to save sa mga malaking gastos, no? So kaso hindi talaga nagpaalig-alig, no? Hindi nagpaasa, hindi pinaasa ng contractor, hindi siya bida-bida. Talagang tinapat niya ang isim na hindi niya kaya. So ang ginawa, so kailangan nilang
Taon nito, wala silang gagawin kundi para talaga makagawa ng bagong unit na maganda, durable, de kalidad ay kailangan nila ng bagong structure. So ibig sabihin, they have to demolish the old ones. Ang problema, kailangan na naman nila ng permit, no, demolition permit sa City Government of Davao. Ang problema diyan, hindi sila binigyan ng City Government of Davao agad ng tawag nito permit na mag-demolish ng gusali hanggat hindi nila mare-refund ang mga unit owners sa building. Oo, di ba? Nakakatuwa ano, malaman 'yan, marinig no kung totoo man. Grabe. Kudos sa City Government of Davao, LGU. Iba kayo talaga, no? Masa talaga yun na inuuna nyo. Wala kayong pakialam kung mag-withdraw itong SMDCI dito sa Lanang, sa Davao City. Oo, so aanhin yun, no? Like, basta, hindi nila binigyan ng permit. So, talagang pinaka-welfare talaga ng City Government of Davao, ng Duterte, no? To be exact. Talagang yung pinaka-welfare ng taong bayan ng masa, ng madlang Pilipino. Mga taxpayers money. Ganon, no? So, nakakatuwa. Good to hear. Ang galing. Very consistent talaga itong Duterte kahit saan, no? Pagdating sa mga policy making, decision making, no? Talagang iniisip talaga nila lagi or pinapriority nila. Inuuna nila yung pinaka best interest ng taong bayan. Okay? Pero sometimes, hindi naman din ibig sabihin na best interest ng taong bayan sinusunod nila kung ito naman talaga yung nakasira din sa iba. Oh, galing, oh. Oh, foreigner. Ayan. Afam yan, ha, afam. Wala, ano ko lang, part yan ng policy making kasi no smoking ang Davao City, pero meron kami mga designated area ho dito para pwedeng mag-yosi. Yan. So napakaliit na cubicle, I think nasa mga 4 na di pa yan square meter, ganyan, no? 4 square meter lang siguro. So yun si afam, you have to toe the line kasi nasa Davao City ka. Ganun yan, just like Filipino people, pag pupunta tayo ng ibang bansa, sinusunod naman natin yung rules. For example, Singapore, di ba? Balita ko, bawal daw dumura doon kung saan, bawal magtapon ng mga chewing gum kung saan. So, it simply means na, so ang mga Pilipino, hindi naman natin kultura na hindi dudura kung saan, di ba? Hindi natin kultura na hindi magtapon ng mga chewing gum kung saan. But, when it comes to Singapore, the time come, yung the moment na ka na sa Singapore, no? So, once na maglanding ka na sa Singapore, so, nababago yung iyong sarili, like, aware ka, disiplinado ka. So just like mga yung rally ng INC rally noong January sometimes last year 2024 na narinig ko talaga sa mga INC coming from Soksargen area. Sabi niya, "Hoy, bawal dito yung backpack. Hoy, bawal dito yung magyosi ha. Baka magyosi ka, bawal, mahuli ka. Hoy, bawal dito magtapon-tapon ng mga yung plastic mo ininuman. Pasok mo sa bag mo yan, bulsa muna kasi bawal dito magtapon-tapon kung saan." Yung mga ganon, di ba? So nakakatuwa. The moment na ang mga tao mag-step in dito sa Davao City, talagang aware sila na meron kami ditong umiiral ang Davao City, meron umiiral ng mga batas, mga rules and regulations and protocols na wala kang ibang gawin kundi ang sundin ito or else matitikitan ka, magmumulta ka. Ganon, no? So, yun lang, nasingit ko lang yun kasi meron siyang kinalaman sa aking topic na Duterte policy making, Duterte rules and regulations, ganyan, no? So, grabe yung kailang. So, sabi ko kasi, iniisip talaga ng mga Duterte yung welfare ng mga tao, ng karamihan. Pero sometimes naman, it doesn't mean na, kahit pa gusto ng nakararami, pero talagang alam ng mga Duterte na hindi pwede, kaya nakasira siya sa lahat, or maraming masasagasaan, mga inosente lalo na. So, for example nga, Yose, di ba? Ang daming umiyak niya nung araw. Yose, yung liquor ban, ang daming umiyak ng mga botante. Oo, na pwedeng hindi iboto ang mga Duterte kasi nga, bawal na order alauna ng umaga. Bawal na magkaraoke ng alas 10 ng gabi. O ano pa ba mga bawal alas 12 ba? O di ko alam. Basta maraming bawal sa Davao City. So, ang mga tao umiyak at nagbanta, no? Hindi buboto ang mga Duterte, pero walang pakialam ang mga Duterte doon. Di baling matalo sila. Ang mahalaga ay nagawa nila yung mga bagay na alam nilang nakabubuti sa mas nakararami. So, balikan natin tong SMDCI na condominium, no? So, ayun, hindi nila bibigyan ng demolition permit hanggat hindi ma-refund ang mga unit owners, yung mga nakabili. So yun si Sir Henry na komentor natin, sabi nga niya ay nakatanggap siya ng full refund with 6% interest. Di ba? Sana all may Duterte na mapagmahal. Yun lang, no? Marami mga haka-haka rin na binawasan lang daw kasi sobrang taas daw, ganyan. Pero yun ay haka-haka na naman ng opinion nila. Pero yun ay tunay. Paniwalaan na natin si Sir Henry kasi unit owner daw siya. So that will be all. Thank you for watching and bye-bye.